we would like to allow District Engineer Alcantara to respond to the allegation of Engineer Hernandez, please. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sasabihin niya na hindi niya tinitignan? Your Honor, totoo po sinasabi niya, nung dumating po ako dyan, sila ay mga next rank and file doon po sa Chief Construction. So bilang siya po yung pinaka-senior na kasunod doon, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya at marami po magpapatunay. Handyan po ang mga hepe namin na kasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at Engineer JP de Guzman, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, ini-implement ng section chief ng construction. Ako po, umaasa po ako na sa pirma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po yan. Pirmado po ng mga project engineer, pirmado po ng accountant ko, na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, tungkol po sa sinasabi niya na ako po ang kausap ng mga politiko, hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel, 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami nga dyan. As my superior said, Undersecretary Cathy Cabral, kahit sila po hindi nila alam yan. Paano pa po ako? And we are not even involved during budget hearing. Your Honor, naniniwala po ako, nalalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito. Tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po ako affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila ng August 3, 7:30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan ang 5 voucher, I think, sa pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing, boss, mukhang niloloko ka na ng 2 tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, mag-inventaryo kayo ng mga project natin dahil magkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, point of order. Point of order, Mr. Chair. Masyado nang matagal ang sinasabi niya. Hindi naman totoo. Point of order. Mr. Chair, if I may, Tagal na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya eh. Mr. Chair, if I may, very quickly, with due courtesy to the Honorable Abante, ang sa akin lang po naman, siguro para hindi po malihis yung flow. So earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce Hernandez, and I believe there are members who are next to question. Of course, we also respect the rights of the Honorable Engineer Alcantara, and nandiyan dyan naman po siya. So yung mga ito po, Mr. Chair, ay itatanong rin natin kay Engineer Alcantara. For the meantime, Mr. Chair, may I suggest that we move to the next intervention? Yes, well taken. Thank you, Engineer Alcantara. Congressman Risi, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Kay Engineer Bryce, naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero alam ko, may kulang pa. Matagal lang congressman. This is my 13th year. Imposible hindi alam ng congressman doon sa lugar nyo yung mga proyekto na yan. Tama ba ako? Mali? Kaya nga po nang sabi ko, ang kausap po lahat ng politiko sa amin ay ang boss ko, si Boss Henry Alcantara.
Assistant DE lang po ako. Kakukwento lang po niya yung mga commitment. Yun po. Sinasabi niya po sa akin. Lumalabas, isa na kayong sindikato sa inyong engineering district. At ang hepe ng sindikato nyo, si Engineer Alcantara. Tama? Ako po, inaamin ko po na sunod-sunuran ako sa kung ano ang sabihin sa akin. Kaya nga, At yun po ay sindikato pagkawas. may boss. Pagka may boss, yun ang nasusunod. Tama? Siya po ang nasusunod, Your Honor. Tama po. At lahat nung personnel doon ay kasabwat na ng sindikato. Lahat po sumusunod sa kanya. If I may po, meron pong instance na 2019, pagdating niya pa lang po, meron pong hepe doon ng sumalangit na kalwa ni Engineer Dalmasio Cruz na pinloading niya kasi hindi sumunod sa kanya. So, nag-early retirement na lang to. At saka rin po nung 2022 or 2023, meron pong isang nagngangalan na Engineer Cherry Natividad ang hindi pumirma sa plano na pinapipirmahan niya. Dahil alam nung engineer na yun na magkakaproblema. So, ang ginawa niya, inalisan niya po ng project, naka-floating po, nagta-time in ng 8 to 5 o'clock ng hapon. So, yung moral ng engineer, tingin ko, in my own opinion, is nasira. So, nag-resign na lang din siya. Sa pagkakaalam nyo, dahil malapit kayo, sino po sa Department of Public Works and Highways yung pinaka kanyang patron? Sa pagkakaalam ko po, si Engineer Yusek Robert Bernardo po. Si Yusek Robert Bernardo. Yes, Your Honor. Yun ang kanyang patron. Opo. Kahit dahil magkasama po sila dati sa Los Baños, Laguna pa, way back 1997 yata, as per kwento ng boss ko. And then nagkasama din po sila sa Manila City Hall. Panahon po ng ating mahal na Pangulong Erap Estrada nung naging mayor po siya doon. Ano po ang posisyon ni Yusek Bernardo sa City Hall ng Maynila? Siya po ang city engineer. Okay, salamat po. Gusto ko tanungin si Yusek Cabral. Na po si Yusek Bernardo, nung pumutok po itong issue na ito, ay nag-retire na kaagad si Yusek Bernardo. Tama po. Sa pagkakaalala ko po mga... August 15. Honor, Tama po. you may be right, Your Honor. Ito pong mga proyekto na ito, programang ito, na napakalalaki. Sa tagal ko sa Kongreso, hindi naman nangyari ito. Would you confirm that? Yung mga ganitong kalalaking proyekto na nanggagaling sa insertions, hindi naman po nangyayari na ito. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, yung mga insertions na ganito kalalaki, saan nanggagaling yung program of work kung hindi naman dumaan sa Department of Public Works? Your Honor, lahat po ng program of work ay nanggagaling at ginagawa ng district engineering offices at o regional offices, Your Honor. Kanila po nanggagaling lahat. Subalit, nung nakaraan po, si Secretary Bonoan na nag-testify dito, sinabi niya, hindi niya alam kung saan nanggaling yung kung paano nalagay yung mga insertions na yun sa ating pambansang budget. Sa bicameral po siguro ang tinutukoy niya, Your Honor. So bicameral, of course, there will be a basis for these insertions. Ano yung mga basis? Saan manggagaling yun? Kung hindi nyo alam kung saan galing yung mga insertions na yon, paano nyo malalaman na yung mismo mga plano ay galing din sa inyo? I would not know, Your Honor, kung paano ko nagkakaroon ng insertion after the NEP. I would trust the wisdom of Congress up to the bicameral conference. Ang trabaho lang naman po ng DPWH ay implement ng tama yung mga proyektong lalabas sa General Appropriations. Regardless, ako ang pananaw ko po, kahit po anong funding source, ay dapat pong ma-implement ng tama po yung proyekto. Hindi po substandard at lalong-lalo na po hindi ghost project, Your Honor. Pag lumabas na po yung GAA, makikita nyo na yung mga proyekto. Hindi ba tatanungin ng department, saan galing itong mga proyekto na ito at sino yung gumawa ng mga programa na ito?
Sa amin po, Your Honor, well, hindi po pagka na-release na po ng Department of Budget and Management yung GAA, o kaya yung SARO, yun po ay binababa na namin sa implementing office, Your Honor. Without checking whether these projects are viable, feasible? Your Honor, ang mandato po ng implementing office ay implement kung ano yung nasa General Appropriations Act, Your Honor. So, ang gaya po na sinabi nyo, lahat ng mga pumasok under insertions hindi nanggaling sa Department of Public Works. Hindi po kami, wala po akong alam. I do not know kung paano po saan nag-emanate, kung ano po yung source. Will anybody in the DPWH would know that? I don't think, Your Honor, because we are not part, the Department of Public Works and Highways is not part of the deliberation after, during the bicameral, Your Honor. Mr. Chair, I don't think it's also the admission of the chair that he found out that there are projects, ghost projects that came from insertions. And the only ones who would know that are the chairman of the Committee on Finance of the Senate and the Committee on Appropriation of the House of the 19th, 18th, and 17th Congress. So, Mr. Chairman, I now move that we invite Senator Grace Poe as chairman of the Senate Finance Committee, at least to clarify these matters. And also, Congressman Saldico, chairman of the Committee on Appropriations of the 17th, 18th, and 19th Congress. Second. And also, Yusek Robert Bernardo. So moved, Mr. Speaker. Second. Are there objections? No, but to be very clear, as soon as the ghost project in Plaridel, Bulacan, relating to the 2024 General Appropriations Act, which was deemed a congressional insertion, has been raised last week. An invitation to Congressman Zaldico has already been given to him. And this has been received by his office, I think, Friday of last week. So maybe we would want to restate the motion to just cover the others, please. So if we have already invited Congressman Saldico, I move that we invite Senator Grace Poe and Yusek Bobby Bernardo. So moved, Mr. Speaker. It has been seconded. Are there objections? Hearing none, the motion is approved.